Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Lunes, 12 ng Enero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Ang simula ng unang aklat ni Samuel. Sa Ramataim Sophim, isang maburol na lugar sa Ephraim, ay may nakatirang lalaki na Elkana ang pangalan. Siya ay anak ni Yeroham, at apo ni Eliu na anak ni Tou, at apo ni Suf na Efrateo. Dalawa ang asawa ni Elkana, sina Ana at Penina. May mga anak si Penina, ngunit si Ana ay wala. Taon-taon, pumupunta si Elkana sa Silo upang sumamba sa Panginoon sa lugar na pinaglilingkuran ng mga anak ni Eli, na sina Hopni at Pinees bilang mga saserdote. Tuwing maghahandog si Elkana, binibigyan niya ng tigisang bahagi si Penina at ang mga anak nito. Ngunit kay Ana, bagamat mahal niya, ay isang bahagi lamang ng handog ang ibinibigay niya sapagkat wala itong anak. Dahil dito, lagi siyang tinutuya ng karibal niyang si Penina. Ito'y ginagawa ni Penina taon-taon tuwing pupunta sila sa bahay ng Panginoon. Labis naman itong dinaramdam ni Ana, anupat naiiyak siya at hindi makakain, kaya't nilalapitan siya ni Elkana at tinatanong, "Ana, bakit umiyak ka na naman? Ayaw mong kumain? Bakit ka pa ganyan? Mahalaga pa ba sa iyo ang 10 anak kaysa akin?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Sa Diyos ko at Panginoon, anong aking ihahandog sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob? Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Sa tuwing magtitipo ng lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng poon kung may papanaw, kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Kapag nagsasama-sama ang lahat ng iyong hirang sa templo sa Jerusalem, ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Aleluya, aleluya! Ang Diyos ay maghahari na, talikda ng tanang sala, manalig sa balita niya. Aleluya, aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisiyan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na Simon at Andres na naghahagis ng lambat. Sila'y mangingisda. Sinabi ni Jesus, "Sumama kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mamamalakaya ng tao." Pagdakay, iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy siya ng paglakad at sa di kalayuan ay nakita niya magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at nag-aayuma ng mga lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod naman sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama kasama ng mga taong upahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.